Hello po, good evening sa inyong lahat. Ito po yung mga recipe na gagamitin natin na grape leaves. Ayan. Fermented po ito, nasa bote. Babanlawan nyo muna po ito ng tubig at patitiktikin nyo siya. Marami po nabibili na sa SM nito, nakita ko. And then ito naman po yung kanyang ingredients na gagamitin natin na rice. Binabad ko po ito ng 30 minutes. At ito po yung ating ground beef, yung ating onions, cumin powder, tsaka black pepper, tsaka magic sarap, konti lang. Then ito po yung rice na ginamit ko ay Egyptian rice. Kung nandito po kayo sa KSA, marami niyan. Pwede po kayong gumamit ng jasmine rice. Ito po yung ibang ingredients natin. Tomato, potatoes, olive oil, lemon juice, nor cubes. So, ang gagawin po muna natin ngayon ay gigisa natin ito mga to. Bago po natin sila babalutin dito. So, ngayon, linisin ko muna po ito at ipakita ko sa inyo. Then, lagay lang po natin sila dyan. Ayan. Kaya po ito marami dahil marami po akong gagawin. So, pwede naman pong hatiin ninyo yan. At ito pong akin na ground beef ay 2 cup po ito. Ayan. At ito pong ating sibuyas. Ayan. Medyo marami-rami po siyang konti. Mga 1 cup. And then, ito pong rice, pwede po kayong maglagay lang ng 3 cups. At saka 1 cup lang po nitong ground beef. At ito pong ganito ay yung isang bote lang. Pwede na po yon. At ito pong ating cumin powder ay 1 tablespoon. At saka 1 teaspoon na black pepper. At saka isang magic sarap. Ay, sorry. Yan. So, ito po yan. Kagaya ng sinabi ko, 6 cups po itong rice. At saka 2 cups po itong ground beef natin. So, kung kayo po ang gagawa, hatiin nyo lang po itong mga ingredients na to. Kasi marami na po yung 3 cups din. Sa 3 cups, isang bote po na ganyan. Yan. Marami na po kayo magagawa. May magsosobra pa. Ito, sa onion muna po tayo. Ito po, pag half cook na po itong beef ninyo, pwede na po natin ilagay itong rice. Alisin nyo po yung tubig ha, huwag nyo isasali. Then mix nyo lang po siya ng ganito. Kapag natuyo na po siya, pwede na po yun. Ayan lang muna po natin siya matuyo ng konti dito. Huwag nyo siyang tutubigan. Kasi po yung rice natin, di ba, binabad natin yan. So, ayan lang po natin yung matuyo. Minimix lang po natin siyang ganito parate para hindi siya dumikit. Pag wala na po kayo nararamdaman na may tubig pa yung rice na, pwede na yon. Para lang tayo nagsasangag. Inahalo nyo siyang mabuti para hindi siya didikit. So, ito, pwede na po to. Ayan, o. Pag po tuyo na siyang ganito, yung dry na, ayan, pwede na po siya. Ihahanguin na po natin siya at palalamigin bago natin babalutin. Ito po, palamigin muna po natin siya bago natin siya ibabalot. Ayan po, sinulat ko sa screen natin. 1 takal lang na beef at saka 3 baso po na rice. Kasi marami po itong gawa ko. So, lahat po yan, eksakto po yung kanyang ingredients. At isang bote lang po na grape leaves ang gagamitin nyo dyan. Ito na po, turo ko na sa inyo yung kung paano yung pagbalot. Minsan may malalaki po nito at may maliliit. Kung may maliliit, gawin nyo po ng 3. So, ang pagbalot po nito, itong kanyang likod. Ayan. Ayan po siya. Dito po natin yan, ganyan. At lagyan po natin siya ng maliit dito sa gitna. Para medyo malaki po yung dahon. Then, ito na po yung kanyang rice na malamig na po ito.
Lagyan lang po natin dyan ng isang kutsara lang po na yan, ganyan. Tapos ganituin lang po natin siya, oh. Yan. Ito po, ganito lang po yung kanyang pagbalot at ganyan lang po siya kalaki. Ngayon po, umpisahin na po natin yung pagluluto. Ito po ay 40 pieces. Ayan, ganyan po sila kalalaki. 40 pieces po yan. At itong ating liquid, half cup olive oil, half cup lemon juice, tsaka 2 Knorr cubes. At yung pong hot water natin, mamaya ko siya isasabihin sa inyo. Ito po yung ating potatoes. Ayan. Dalawang malalaki po yon. At saka itong kamatis natin, 2 rin malalaki. So, pakita ko po sa inyo ang paggawa ngayon. Umpisahin na po natin yung paglalagay. Ito po yung patatas natin. Lalagay po natin sila dito sa baba. Kasi para hindi po sila masunog kapag linuto na natin. Kasi patutuyuin po natin yan sa kanyang liquid. Ayan. Ganyan muna tapusin. Ganyan lang po kaninipis yung patatas nyo. Huwag ganong makapal. Pati na rin po tong tomato nyo. Ayan. Ganyan lang kanipis. Ayan po. Ilagay na natin sila. Itong kanyang pinagsaraduhan na to, yun ang nasa baba. Ayan. Ayan, yung pinagsaraduhan. Kailangan nasa baba yun para hindi sila mabubuksan kapag sila ay kumulo. Pwede pong pangalawang patong ang ilagay natin. Yan. Kailangan po nakasiksik sila, hindi sila maluwag. Okay? So, ngayon, ayan. Lagay naman po natin to sa pangalawa. Ayan, sa taas po. Bali, 2 patong yan. Sunod na po natin yung kamatis natin. Diyan. Sa taas din sila. Ngayon, umpisay na natin yung liquid natin. Itong ating Knorr cubes, tunawin muna natin ito sa mainit na tubig. Ayan. Bago po natin ilagay. Ito po yung olive oil. Lagay na natin. At yung ating lemon juice. Tapos itong takal ng mga liquid natin. Tama lang yan. At yung ating Knorr cubes. Ngayon po na ilagay na natin yan. Tubig na lang po ang kailangan natin. Mainit na tubig. Gagamit po tayo nito yung mabigat na plato. Yan. Yung katamtaman po ang laki niya. Ilalagay po natin yan dyan at ididiin natin. Para kapag kumulo po sila, hindi sila aalsa yung mga dahon nila. So, diinan nyo lang po nito. Ang level po ng tubig niyan ay mainit na tubig. Ganito. Kailangan po ang level ng tubig niya ay lumubog itong ating plato. Ayan. Yan po yung level ng tubig niya. Tignan nyo po mabuti. Ayan. Hanggang doon po yung tubig. Okay, ganyan po. Ngayon, pakuluin po natin yan. Tapos, medium fire natin. Tandaan nyo po, ang tubig niyan, kahit konti man yung niluto nyo, pag nilagay nyo yung plato, hanggang doon lang siya. Okay, so ngayon, dahil magaan po yung plato ko, dadagdagan ko pa po yan ng isa para mas mabigat siya. Yan. Kasi kapag kumulo yan, hindi aalsa yung mga dahon at lalabas yung rice. Yan. Kahit isa lang po na plato, basta mabigat siya. Yan. So, takpan lang po natin yan. So, lahat po ng tubig na nilagay ko dyan, ay tinakal ko siya. Mabot sila ng 3 basong tubig na mainit. So, alam nyo na rin po yun, kahit hindi nyo takalin sa baso, yung level ng tubig, hindi lumulubog yung pinagsapin ninyo na, pinagpatong nyo na plato. Yan. Then, pakuluin po natin siya. Pagtapos, ibaba na po natin siya medium fire lang. Gawin po natin yan. Antayin po natin na sipsipin niya lahat yung tubig. Hanggang matuyo siya. So, kailangan wag nyo siyang bubuksan at wag nyo siyang ihahalo.
Pag tuyo na po yung tubig niya, kuha kayong isa, i-try nyo kung malambot na siya. Kung halimbawa, medyo matigas pa, pwede kayo nagdadagdag ng hot water konti. So, ganun lang po yan. Ito po, may tip ako sa inyo. Ayan. Kapag po kumulo na siya ng ganito, i-medium fire nyo na siya. Kailangan po sa unang salang nyo, malakas ang apoy nyo. Sa isang pagkulo na niya, ay mag-start na tayo mag-medium fire. Ayan, hayaan na po natin yan. Huwag natin bubuksan hanggang matuyo siya. Ito po, after 1 hour, checkin natin siya. Ayan. Konti na lang po yung kanyang tubig. Ayan, kung nakikita ninyo. Hantayin na lang po natin matuyo ito. Ayan na po, tanggalin na po natin yan. Ayan. So, ayan, luto na po sila. Ayan muna po natin lumamig ng konti bago natin tanggalin isa-isa. Ayan na ho. Ito na po sila. Ayan po yung patatas na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Hindi po sila nasunog dahil meron silang ganito. At napakasarap po nitong patatas. Pwede nyong kainin yan. At saka itong tomato niya. Ayan. Ayan po. Pag linagay nyo to, ay napakaganda nilang pagkaluto. Ayan po. Lutong-luto pa po yung kanyang patatas. So, ito na po yung ating naluto na grape leaves na meron siyang beef mice. Tapos na po, ayan. Palamigin muna po natin ng konti at titikman natin sila. Ayan, napakasimple lang po ng recipe niya at napakasarap nila. Ito po, tikman na natin po yung isa. Kamayin ko na po, total ako naman po ang kakain. Ayan po, ang sarap po ng kanyang kanin na may mice beef. Ayan po, para po silang suman. May tip po ako sa inyo, kung gusto nyo pong sumarap pa to, halimbawa, 2 baso po yung bigas natin, lagyan nyo po siya ng 1 basong malagkit na bigas. So, bali 3 cups po siya nun. Napakasarap po niya para silang suman pag kinain nyo.